So, you have to watch out if magbe-break to the upside. Alam ang kailangan niyang i-break. For me, ito lang. Kung saan siya recent na nauntog. 29.7, 29.8 level. And yan ang kailangan niya i-break sa taas. Ha? Sa baba naman, ang kailangan niya i-break is this. Yung 29.3 level. Meaning to say, pag lumabas yan sa 29.3, tignan nyo to, vacuum. Bumabas yan sa 29.3, pababa, pwede mag-retest. Tapos, ito next natin. Ha? 28.8. Kasi ito vacuum. Yun. Huli ba? Kung lumabas naman sa taas, dito bumbasag sa taas, makikita nyo, ang next mo na is 30,200 ulit. 30,100, 30,200 area. Ito po ang next mo sa price action. Kasi bakit? Vacuum ulit yan eh. Wala na naman tayong trade dyan eh. So, pipitikin na naman yan dyan, mga titos and titas. Ngayon, tito, saan ba lalabas yan? Sa taas ba? Sa baba? Sa taas ba o sa baba? I don't know! Diba? Tanongin natin si Tipay. Ano ba sinasabi sa atin ni Tipay? Sa 4H, no? Makikita nyo po yan, pag may short dito, tapos lumabas dito, most likely, no, your bias is short. Ito pa isa ha. Sa daily, tignan nyo po ito. Ito, bantayan nyo sa daily. Ito, delikading sa daily rito eh. Yung MACD sa daily. Pag itong MACD mo sa daily, although ito bullish, di ba? Dahil nasa ibabaw yung blue. Meron siyang resistance dito sa zero line, itong MACD mo. Kita mo yan. Yan. May resistance sa zero line yung MACD mo. So, ang mangyayari po dyan, pagka nag-resist yan dyan at hindi tumawid, magko-crossover pababa si blue, yung price boom. Eto na, inaantay ng mga team ibagsak. Ang lapit na nito, umaakyat na. Magbi-meet up na yung 20,200 at price sa daily. Yan ang masarap abangan kasi yan yung sabog na mas malakas. Kasi daily time frame tinitignan natin dyan. Tito Moves yan ha. Follow and like for more updates.